Maayong adlaw! Isa na naman pong kwento ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, nais ko lang pong batiin muna ang ating mga solid kasalo sa kwentuhan. Annalyn Lumahan from Saudi Arabia. Hazel from San Juan City, Manila. Peekaboo. Edwin Delgado from Pasay City. Vicky Adolacion. Yalchin Tamashiro na morning, afternoon, until midnight daw pong nakikinig. Huy, grabe naman. Magpahinga ka naman, Yalchin. Esther Copita. Wilma Castor from Hong Kong. Bella Palmares. Marilu Aragon. Judy Masilang from Cabanatuan City. Marlon Olanimo. Jacqueline Compuesto from UK. Also, kay Thits Kayabyab from Bahrain. Vicenta Omaki, Lilski. Sel Linaza na nakakawala daw ng stress ang mga kwanto ng Kas. Oh, thank you po. Susano 133 from Thailand. Glory Sanchez. Darlene Orpiano. Lorenza Casipe. Dolores Olino. Leonida Lemos. Elvira Danao. Losviminda Rivera. Irene Tabanera. Carmen Rayos. Eliza. Alasna Roda. Kay Angging from Germany. Hello po, kamusta? Marigold Nabor from Aklan. At kay Joe Fernandez. Napakadami po ninyo. Kaya maraming salamat po. Ngayon naman, sabay-sabay nating pakinggan ang isang kwentong isinulat ng ating magaling na writer, MC Star. Happy listening! Akala ko, babaeng kalaban ko. Nanginginig na sabi ni Eliza habang nakatitig sa dalawang lalaking nasa kanyang harapan. Eliza, mahinang tawag ng kanyang asawa. Huwag mo akong Eliza Miguel. Ilang taon akong nabuhay sa kasinungalingan, ha? Ilang taon mo akong pinaniwalang mahal mo ako. Napatakip ng bibig si Eliza nang makitang asawa ning si Miguel na magkahawak kamay sa lalaking matagal nilang pinagkakatiwalaan. Ang lalaking palaging nagbibigay ng payo sa kanilang pagsasama. Ang lalaking itinuring niyang kaibigan. Hindi niya kailanman naisip na itong katotohanang matagal nang itinago ng kanyang asawa. Hindi ko ginustong masaktan ka. Nanginginig na sabi ni Miguel. Pero ginawa mo pa rin. Sinisi ko pang mga maling tao. Pinahiya ko ang babaeng inosente. Habang ikaw palang may pinakamalaking itinatago. Tuluyang bumagsak ang mundo ni Eliza nang mapagtanto niyang hindi babae ang dahilan ng lahat. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi kailanman naging tapat sa kanya tungkol sa tunay nitong pagkatao. Ngunit bago dumating ang gabing sumira sa lahat, minsan ding naging masaya ang kanilang pagmamahalan. Bago dumating ang mga pagdududa, mga lihim at mga sakit na sumira sa kanilang pagsisama, meron munang panahon na tunay na masaya sina Eliza at Miguel. Panahon na kapag naiisip ni Eliza ngayon, parang panaginip na lamang. Isang linggo ng umaga, maagang nagising si Eliza dahil sa amoy ng sinangag at pritong itlog. Napangiti siya habang dahan-dahang bumangon. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Miguel sa kusinang nakasuot ng apron habang abala sa pagluluto. Ano naman ang ginagawa mo? Pinagluluto kong maganda kong asawa. Napalingon si Miguel at ngumiti. Talaga lang ha? Oo naman mahal, ikaw pa. Ani Miguel at kumindat pa. Hindi ka naman marunong manuyo. Dahan-dahang lumapit si Eliza at niyakap siya mula sa likod. Pero at least, gumagana yung mga pinapakita kong cooking skills kapag wala ka sa mood. Pabirong sabi ni Miguel dahilan para mapataw si Eliza. Pagkatapos silang kumain, magkasama nilang nilinis ang bahay habang nagpapatugtog ng mga paborito nilang kanta
Paminsan-minsan ay sumasayaw si Miguel sa gitna ng sala. Para kang baliw! Natatawang sabi ni Eliza. Mas okay nang baliw ka sa boring. Hindi talaga kita maintindihan, mahal. Ang mahalaga mahal mo ako. Napailing na lamang si Eliza habang pinipigilan ng kanyang tawa. Ganto sila halos araw-araw. Simple, masaya, walang mabigat na problema, walang lihim at walang pagdududa. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya silang magbakasyon sa isang beach resort. Matagal na nilang pinaplano yon, ngunit ngayon lamang natuloy. Habang nasa biyahe, walang tigil ang kwentuhan nilang mag-asawa. Kapag yumaman tayo, bibili talaga ako ng malaking bahay. Simula ni Miguel. Oh, tapos? Yung may garden. Tapos? May swimming pool at may siring kwarto para sa mga aso natin. Mas importante ba yata ang mga aso kaysa sa akin eh? Napatawa si Eliza. Hindi naman. Sigurado ka ba dyan? Ikaw ang queen ng bahay. At ang mga aso? Mga prinsipe. Sagot ni Miguel at pareho silang nagtawanan. Pagdating nila sa resort, agad silang nagtungo sa dalampasigan. Habang naglalakad sa tabing dagat, mahigpit ang hawak nila sa kamay ng isa't isa. Ang ganda dito, no? Hindi. Mas maganda ka pa dito. Naku, may kailangan ka talaga no? Wala nga. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Eliza ang mga simpleng sandaling yon. Hindi mamahaling regalong nagpapasaya sa kanya. Hindi rin ang granding sorpresa kundi ang simpleng presensya lamang ni Miguel. Ang pakiramdam na may taong laging nasa kanyang tabi. Nang gabing yon, naupo sila sa dalampasigan habang pinapanood ang mga alon. Tahimik silang magkatabi habang nakatingin sa kalangitan. Ikaw, mahal. Anong pangarap mo? Simple lang. Ano? Yung ganito. Ikaw, ako, at isang malaki at tahimik na buhay. Kaya kong ibigay lahat sa iyo, mahal. Napangiti si Miguel. Hindi alam ni Eliza kung bakit pero naniwala siya noon ng buong buo at buong puso. Pagbalik nila mula sa bakasyon, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Tuwing Biyernes ng gabi ay may movie marathon sila. Laging may popcorn, laging may pagkain at laging nauuwi sa asaran. Pangit naman ang pinili mong pelikula. Ay bakit hindi ka pa natulog? Tinitingnan kita. Sinungaling ka talaga. Totoo kaya? Paminsan-minsan ay dumarating din si Mika, ang girl best friend ni Miguel. At sa mga panahong yun, wala namang masamang nararamdaman si Eliza. Sa katunayan, natutuwa pa siya dahil may kaibigan si Miguel na mapagkakatiwalaan. Isang gabi, habang kumakain silang tatlo ng pizza sa sala, walang tigil ang giging tawanan nila. Naalala mo ba nung college tayo? Natatawang panimula ni Mika. Huwag mo nang ikwento. Ani Miguel sabay kamot sa ulo. Bakit naman? Nakakaya eh. Mas nakakahiya kapag akong nagkwento. Sige na nga, ikakwento mo na rin lang. Singit pa ni Eliza habang nakangiti. Patay. Napahawak si Miguel sa noo. Makalipas ang ilang minuto, halos hindi na makahinga sa kakatawa si Eliza dahil sa mga kwento ni Mika tungkol sa kabataan ni Miguel. Talaga? Ginawa mo yun? Di ko na maalala eh. Sinungaling ka talaga, Miguel. Ani Mika, sabay hampas sa braso ni Miguel at muling nagtawanan sila. Sa mga sandaling yon, walang kahit sino sa kanilang nakakaalam kung anong mangyayari sa susunod. Walang nakakaalam na darating ang araw na magiging ugat ng mga pag-aaway ang pagkakaibigan yon. Lumipas ang mga buwan, dumating ang anibersaryo ni Miguel at Eliza. Hindi man ingrande pero pinaghandaan talaga ni Miguel ng simpleng hapunan si Eliza sa bahay. May kandila, may paborito niyang pagkain at may maliit na cake. Ikaw ang gumawa nito? Tanong ni Eliza at halatang nagulat pa. Oo. Mukhang nasunog pa yata. Mas malagang effort ko, no? Masaya naman ako. Talaga? Buti naman kung ganun. Ikaw ba? Tanong pabalik ni Eliza.
Kaya saglit na tahimik si Miguel pagkatapos ngumiti. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre masaya rin ako. At marahil sa sandaling yun, totoo ang sinabi ni Miguel. Dahil kahit may mga bagay na hindi niya masabi, kahit may mga bahagi ng sarili niyang pilit niyang tinatago, minahal niya rin si Eliza sa paraang alam niya. Hindi perpekto, hindi sapat ngunit totoo. Pagkatapos silang kumain, naupo sila sa balkonahe ng bahay. Tahimik nilang pinanood ng mga ilo ng lungsod at sumandal si Eliza sa balikat ni Miguel. Promise mo sa akin ha? Ano yun, mahal? Kahit anong mangyari, magsasabi tayo ng totoo sa isa't isa. Oo naman. Ang pangit naman sa relasyon kung may tinatago si isa't isa. At promise, mahal, nagsasabi ako dahil mahal na mahal kita kahit dragon ka pa. Nakangiting sagot ni Miguel, kaya ngumiti si Eliza at mas lalo pang sumandal sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Eliza dahil sa amoy ng nilulutong almusal. Paglabas niya ng kwarto, nakita ni si Miguel na abala sa kusina habang nakangiti. Anong meron? At parang ang sipag mo yata ngayon. Hindi ka ba napagod kagabi sa pagluluto mo? Wala naman. Gusto ko lang ipagluto ang pinakamagandang asawa sa mundo. Wala namang bago dun eh. Nako, may kailangan ka na naman yata. Masama ba kung mahal na mahal lang talaga kita? Lumapit si Miguel at hinalikan siya sa noo. Napangiti naman si Eliza at tumulong sa paghahanda ng pagkain. Makalipas ang ilang oras, nag-ring ang cellphone ni Miguel. Si Mika. Sige, sagutin mo muna. Baka may kailangan lang siya. Oo daw eh. May ipapakita daw siyang bagong design para sa shop niya. Ngumiti si Eliza. Kilala niya na si Mika dahil ilang taon na rin tong kaibigan ni Miguel. Masayahin to, palabiro, at madalas pang magbigay ng regalo sa kanilang dalawa kapag may espesyal na okasyon. Maya-maya pagsapit ng tanghali, dumating si Mika sa kanilang bahay. Hoy! Nasaan ang paborito kong mag-asawa, Bungad ni Mika habang nakangiti pa. Heto na! Ang ingay mo pa rin talaga. Lumabas naman si Eliza habang nakangiti rin. Siyempre! Baka makalimutan niyo ako eh. Nagyakapan ng dalawa bago pumasok ng sala. Imposibleng makalimutan ka namin. Ay, buti naman. Kung hindi, kukurin ko lahat ng pagkain dito, no? Habang umiinom ng kape, ipinakita ni Mika ang mga plano niya para sa negosyong matagal niya nang pinapangarap. Kapag naging successful to, libre kayong dalawa sa grand opening. Hindi lang kami pupunta, no? Tutulong pa kami. Talaga? Oo naman, kaibigan ka namin. Sandaling natahimik si Mika bago ngumiti. Salamat ha, ang swerte ko talaga sa inyong dalawa. Lumipas naman ang ilang buwan na para bang napakabilis. Magkasama pa rin namamasyal sina Eliza at Miguel tuwing weekend. Madalas din nilang makasama si Mika sa mga simpleng lakad, kainan at mga selebrasyon. Isang gabi habang nakatanaw sila sa mga ilaw ng lungsod mula sa kanilang balkonahe, sumandal si Eliza sa balikat ng asawa. Ang saya-saya ko. Nakangiting saad ni Eliza. Bakit naman? Kasi kompleto tayo. Ikaw, ako, at lahat ng taong mahal natin. Napayuko naman si Miguel at ngumiti ring bahagya. Basta tandaan mo ha, kahit anong mangyari mahal kita. At mahal din kita. Sa mga panahong yun, walang duda sa puso ni Eliza. Wala siyang alam na lihim, wala siyang pinaghihinalaan, at wala siyang nakikitang dahilan para questionin ang lalaking minahal niya ng buong puso. Akala niya noon, mananatiling gano'n ang lahat. Ngunit may mga katotohanan kahit gaano katagal itago, darating din ang araw na kusang magpapakita. At kapag nangyari yon, ang masasayang alaala ay magiging mga paalala na minsan naging masay sila bago tuluyang gumuho ang kanilang mundo. Lumipas ang mga araw na puno ng saya at pagmamahalan para kina Eliza at Miguel. Sa tuwing magkasama sila, pakiramdam ni Eliza wala na siyang mahihiling pa.
Maalaga si Miguel, mapagmahal at palaging sinisigurong masaya siya araw-araw. Isang Sabado ng umaga, nagising si Eliza at nadatnan si Miguel na nakaupo sa gilid ng kama habang nakangiti. Oh, bakit ganyan ang ngiti mo? May plano ako. Ano na naman yan? Date. Date? Biglaan? Kailangan pa bang may okasyon para ilabas ko ang magandang asawa ko, ha? Ang cheesy mo talaga. Napataw si Eliza at hinampas ang marahan ng balikat nito. Pero ngumingiti ka naman. Hindi na siya nakasagot at napangiti na lang. Pagsapit ng hapon, umalis silang dalawa. Dinala siya ni Miguel sa isang restaurant na matagal niya nang gustong subukan. Habang kumakain, walang tigil ang kanilang kwentuhan. Pinag-uusapan nilang mga pangarap nila, mga lugar na gusto nilang puntahan, at maging ang mga simpleng bagay na nangyari sa kanilang araw-araw na buhay. Kapag nakaipon tayo, gusto kong dalhin ka sa ibang bansa. Gusto kong makita mo lahat ng magagandang lugar na gusto mong puntahan. Nakangiting sabi ni Miguel. Basta kasama kita, masaya na ako. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Pagkatapos kumain, ay naglakad sila sa isang parke. Magkahawak kamay silang naglalakad habang pinagmamasdan ng paligid. Paminsan-minsan nagtatawanan sila sa mga simpleng biro at kwento. Naalala mo nung una tayong nagkakilala? Tanong ni Eliza habang nakangiti na nakatingin sa paligid. Siyempre, ikaw nga yung suplada eh. Hoy, hindi ako suplada ah. Talaga ba? 3 beses kitang kinuusap bago mo ako pinansin, no? Sinusubukan ko lang kung seryoso ka. Kaya nga, at tingnan mo tayo ngayon. Mas lalong nakapangiti si Eliza habang mas hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Habang papalubog ang araw, umupo sila sa isang bench. Sumandal si Eliza sa balikat ng asawa at tahimik na pininood ang kulay kahil na kalangitan. Sana ganito na lang palagi. Tahimik, masaya at magkasama tayo. Hindi agad nakasagot si Miguel. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Eliza. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Naramdaman ni Eliza ang init ng mga salitang yun. Sa mga sandaling yun, wala siyang nakikitang anumang dahilan para pagdudahan ng asawa niya. Buo ang tiwala niya rito at buo rin ang pagmamahal na nararamdaman niya. Nang gabing yun, umuwi silang magkahawak kamay at puno ng masayang alaala. Habang nakasandal si Eliza sa bintana ng sasakyan, napangiti siya sa kanyang sarili. Lumipas ang mga buwan at nanatiling masayang pagsasama ng dalawa. Madalas pa rin dumalaw si Mika sa kanilang bahay at tulad ng dati, puno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang mga pagkikita. Ngunit habang tumatagal, may mga maliliit na bagay na napapansin si Eliza. Kapag dumarating si Mika, tila mas nagiging masigla si Miguel. Minsan bago pa man makapasok si Mika sa bahay, naririnig niya na ang masayang tawanan ng dalawa. Miguel, hindi mo pa rin ba naayos yung sirang cabinet? Tanong ni Mika. Ikaw kayong gumawa. Puro ka reklamo eh. Mas magaling pa ako sa'yo eh. Nagtawanan ang dalawa habang pinapanood lamang sila ni Eliza. Kayong dalawa talaga, parang mga bata. Matagal na kasi kaming magkaibigan. At sanay na kami sisit isa, Eliza. Ngumiti lamang si Eliza. Totoo naman yun. Nauna pang naging magkaibigan sina Miguel at Mika bago siya dumating sa buhay ni Miguel. Isang hapon habang naghahanda si Eliza ng merienda sa kusina, napansin niyang magkatabi sina Miguel at Mika sa sala habang may tinitingnan sa cellphone. Pareho silang tumatawa sa kung anumang nakikita nila. Maya-maya ay napansin niyang bahagyang hinampas ni Mika ang braso ni Miguel habang natatawa. Grabe ka talaga! Kasalanan ko bang nakakatawa? Hindi naman yun kakaiba para kay Eliza. Marami din naman siyang kaibigang ganun kung makitungo. Ngunit minsan, may mga pagkakataong nahuhuli niyang magkahawak ang mga kamay ng dalawa habang nagbibiruan o kaya naman inaalalayan ni Miguel si Mika kapag madadapa ito. Si ibang tao, maaring may kahulugan yun, pero para kay Eliza, normal lamang yun. Ang sweet ninyo naman bilang magkaibigan. Bungad ni Eliza habang tinitingnan lamang dalawa. Hoy,
Baka kung ano na namang isipin mo, ha? Mahal, best friends lang kami. Natawa lamang si Eliza. Hindi niya kailanman pinag-isipan ng masama ang mga kilos nila. Buo ang tiwala niya kay Miguel at wala siyang nakitang dahilan para pagdudahan to. Para sa kanya, maswerte pa nga siya dahil magkasundo ang kanyang asawa at ang matalik nitong kaibigan. Ngunit kahit gaano kalit ang isang bagay, minsan yun ang nagiging simula ng mga tanong na unti-unting nabubuo sa isip. Mga tanong niya sa una ay madaling baliwalain, ngunit kalaunan mahirap ng takasan. Patuloy na umikot ang mga araw ng tila walang nagbabago sa buhay ni Eliza at Miguel. Masaya pa rin silang mag-asawa. Magkasama pa rin habang kumakain, nanunood ng pelikula tuwing gabi at nagkukintuhan bago matulog. Ngunit kasabay ng mga masayang araw na yun ay ang madalas na paglabas ni Miguel kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Mika. Love, lalabas lamang kami ni Mika. May asikasuhin daw siya. Sige lang, mag-ingat kayo. May gusto ka bang ipabili? Wala naman, basta wag ka magpagabi. Ngumingiti lamang si Miguel bago siya halikan sa noo at aalis. Sa tuwing sinasara ni Eliza ang pinto matapos umalis ang asawa, nananatili naman siyang kalmado. Wala siyang nakikitang dahilan para mag-isip ng masama. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapansin niya nga mas dumadalas ang malakad ang dalawa. Minsa'y kakain sila sa labas, minsa'y mamamasyal, at kung minsan simpleng magkakape lamang daw. Isang gabi habang nakahiga si Eliza sa sala at nanonood ng telebisyon, nag-upload si Mika ng larawan sa social media. Nandoon si Miguel. Pareho silang nakangiti habang hawak ang kani-kanilang tasa ng kape. Hindi naman yun kakaiba dahil magkaibigan sila. Paulit-ulit na sinasabi ni Eliza sa sarili. Ngunit hindi niya mapaliwanag kung bakit tila may munting kirot na sumagi sa kanyang dibdib habang nakatingin sa larawan at mabilis ang pinatay ang mga cellphone. Ano ba naman tong iniisip ko? Magkaibigan lamang sila. Saad ni Eliza sa kanyang sarili. Kinabukasan, maaga pa rin siyang sinilubong si Miguel pag uwi nito. Oh, masaya bang lakad ninyo? Nako, oo. Ang daming kuwento ni Mika. Parang hindi kayo nang uubusan pinag-uusapan ha. Ganun talaga kapag matagal ang magkaibigan. Ngumiti si Eliza. Ngunit may kung anong bumigat sa kanyang pakiramdam. Hindi dahil may nakita siyang mali, hindi dahil may ebidensya siyang hawak, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya mapaliwanag. Parang may bahagi sa kanyang nagsiselos. Parang may bahagi sa kanyang gusto siya lamang kasama ni Miguel sa mga masayang sandali nito. At sa tuwing naiisip niya yun, agad niya yung sinasaway. Pinili niya pa rin huwag pagdudahan si Miguel dahil naniniwala siyang may karapatan tong magkaroon ng mga kaibigan at wala naman siyang nakikitang malinaw na dahilan upang magselos. Sa tuwing nakakaramdam siya ng kirot o pag-aalinlangan tungkol sa dalawa, pinipili niyang itago yon at magtiwala sa kanyang asawa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga maliliit na bagay na unti-unting nakakakuha ng kanyang pansin at nagpapabago sa kanyang pananaw. Ang mga detalyeng dati niyang binabaliwala ay naging mas kapansin-pansin. Tulad ng isang gabi habang naghahaponan sila, ay napansin niyang paulit-ulit na tumitingin si Miguel sa cellphone at nakangiting nagbabasa ng mga mensahe, dahilan upang lalo siyang makaramdam ng pagdududa. Mukhang masaya ka yata. Wala naman, mahal. Kanina ka pa nakangiti dyan sa cellphone mo. Nagsend lang ng nakakatawang video si Mika. Lumipas pang ilang araw, isang Sabado ng hapon. Balak sana nilang mag-asawang manood ng pelikula sa bahay. Excited pa naman si Eliza dahil matagal na silang hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Ngunit biglang nag-ring ang cellphone ni Miguel. Pagkatapos ng ilang minuto, napabuntong hininga to. May problema ba? Si Mika. Bakit? May kailangan na naman ba siya? Oo may kailangan na naman daw siyang tulong. Ngayon? Mabilis lang naman siguro yun, mahal. Sige lang, basta umuwi ka lang ng maaga. Pagkaalis ni Miguel, nanatili siyang mag-isa sa sala. Nakatutok ang kanyang mga mata sa telebisyon ngunit hindi naman niya naiintindihan ng palabas. Hindi niya maalis sa isip kung bakit tila
lagi nitong inuuna si Mika. Sa tuwing may kailangan to, agad umaalis si Miguel. Sa tuwing katawag to, agad tong sumasagot. At sa tuwing may problema to, parang obligasyon ni Miguel na naroon. Pero sa muli, sinaway niya ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang linggo, dumalaw muli si Mika sa bahay. Habang nasa kusina si Eliza, narinig niya ang masayang tawanan ng dalawa mula sa sala. Paglabas niya, agad siyang natigilan. Hindi dahil may masama siyang nakita, kundi dahil tila may sarili silang mundo. Abala sina Miguel at Mika sa pag-uusap habang hindi man lamang napansin ang kanyang paglapit. Kinabukasan habang nagkakape silang mag-asawa, hindi na nga napigilan ni Eliza ang kanyang sarili. Miguel? May problema ba, mahal? Hindi ba kayo masyadong magkasama ni Mika? Saglit namang natigilan si Miguel bago ngumiti. Nagsiselos ka ba? Ha? Nagsiselos? Ako? Wala, mahal. Hindi. Best friend ko lang si Mika, mahal. Alam ko naman yun. At ikaw ang maganda kong asawa. Tumango na lamang si Eliza at ngumiti rin siya. Ngunit ng mga sandaling yun, hindi na nga tuluyang nawala ang pagdududa sa kanyang isip. Sa halip, mas lalo lamang tong nag-ugat. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung may mga bagay ba siyang hindi nakikita. Mga bagay na matagal ang nasa kanyang harapan, ngunit pinili lamang niyang huwag pansinin. At iyon ang naging simula ng mga hinalang unti-unting babago sa kanyang buhay. Ngunit dumating ang araw na hindi niya mapakali si Eliza. Matagal niyang sinubukang baliwalain ang bagang pagdududa sa kanyang isip. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang yung lumalaki. Isang gabi habang nasa sala silang dalawa, napansin niyang muli na namang kachat ni Miguel si Mika. Kanina pa to nakangiti habang nakatingin sa cellphone, kaya hindi na siya nagdalawang isip at nilapitan si Miguel. Miguel, pwede ba kitang tanungin? Ulit? Oo naman, mahal. Bakit, may problema ba? Ano ba talagang totoong relasyon yung dalawa ni Mika? Ano? Agad din napakunot noo si Miguel. Narinig mo naman ako, di ba? Best friends lang kami. Alam mo naman yan. Paulit-ulit na lamang ba tayo, mahal? Best friends lang ba talaga? Ano bang gusto mong palabasin? Wala akong gustong palabasin. Gusto ko lang malaman ng totoo. Anong totoo? Wala naman akong tinatago eh. Talaga ba? Kasi pakiramdam ko mas marami ka pang oras para kay Mika kasi sa akin. Ay, eto na naman tayo. Anong ibig mong sabihin eto na naman tayo? Kasi ilang beses ko nang sinabi sa'yo na magkaibigan lang kami. At ilang beses ko rin sinubukang paniwalaan yun. Natahimik ang buong sala dahil ngayon lamang nakita ni Miguel na ganito kaseryoso si Eliza. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo biglang iniisip ang mga bagay na yan. Dahil may dahilan ako. At anong dahilan? Dahil lagi mo siyang kasama. Kaibigan ko siya. At asawa mo ako, Miguel. Madiing sabi ni Eliza, kaya huminga ng malalim bago muling nagsalita. Kapag tumatawag siya, agad-agad kang umaalis. Dahil kailangan niya ng tulong minsan. At ako, kapag kailangan kita. Lagi naman ako nandito eh. Talaga ba? Ha? Oo. Sigurado ka? Mahal. Kailan tayo huling lumabas ng tayong dalawa lang, ha? Kailan tayo huling nagkaroon ng buong araw para sa isa't isa ng walang storbo? Hindi agad nakasagot si Miguel at nanatiling tahimik. Nakikita mo? Hindi mo man lamang masagot. Hindi ibig sabihin nun, may relasyon na kaming dalawa ni Mika. Pero hindi mo rin nakikita kung bakit ako nasasaktan. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Hindi ito tungkol sa pagtataksil. Ito'y tungkol sa madamdaming matagal nang naiipon sa puso ni Eliza. Madamdaming hindi niya nasabi noon. Pagod na ako sa paulit-ulit na usapang to. At ako, pagod na ring magpanggap na okay lamang ang lahat. Anong gusto mong gawin ko? Layuan ko ang best friend ko? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero yun ang gusto mong mangyari. Miguel, ang gusto ko lang, maramdaman na akong inuuna mo.
Ano ba naman yun, Eliza? Wala ka namang dapat magsilosan eh. Madaling sabihin yan dahil hindi ikaw ang nasa posisyon ko. Kasi wala namang dahilan para magselos. Para sa'yo wala. Natahimik ang dalawa muli. Pareho silang humihinga ng mabigat. Pareho silang nasasaktan, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong magpatalo. Mahalig kita. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pinili ko. Kung ganon, bakit pakiramdam ko hindi ako sapat? Natigilan si Miguel. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na dahilan ng galit ni Eliza. Hindi ito puro selos. Hindi ito puro hinala. Takot yun. Takot na baka may taong mas mahalaga sa kanya. Takot na baka may lugar sa puso ni Miguel na hindi niya kayang abutin. Ngunit salit na magkaintindihan, mas lalo lamang lumaki ang lamat sa gabing yun. At habang nakahiga sila sa iisang kama, ngunit magkalayo ang loob, hindi alam ni Eliza ng mga pagdududa niya kay Mika ay magsisimula pa lamang. Hindi pa rin mapakali si Eliza matapos ang naging pagtatalo nilang dalawa ni Miguel. Kahit paulit-ulit itong sinasabing magkaibigan lamang silang dalawa ni Mika, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Kaya isang umaga, nagpasya siyang tawagan si Mika. Mika, pwede ba tayong magkita? Bungad ni Eliza. Sandali namang natahimik si Mika sa kabilang linya. May problema ba? May gusto lang sana akong pag-usapan. Na tayong dalawa lang. Sige, sabihin mo lang kung saan. Kinahapunan, nagkita silang dalawa sa isang tahimik na cafe. Walang Miguel, walang ibang taong maaaring makialam sa kanilang pag-uusap. Pagdating ni Mika, agad tong ngumiti at umupo sa harap ni Eliza. Mukhang seryoso yatang pag-uusapan natin Dediretsahin na kita. Napansin ni Mika ang bigat ng tono nito pero hindi na siya sumagot habang si Eliza ay huminga ng malalim. Ano ba talagang relasyon yung dalawa ni Miguel? Diretsyong tanong naman ni Eliza, kaya natahimik si Mika. Hindi dahil nagulat siya, dahil matagal niya nang inaasahan ang tanong na yun. Magkaibigan lang kami. At wala nang iba? Wala. Sigurado ka? Oo, Eliza. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Miguel dahil mag-best friend lang kami. Pinagmasdan ni Eliza ang mukha nito. Umaasa siya nga may makikitang pag-aalinlangan. May bakas ang pagsisinungaling, ngunit wala. Dahil kalmado lamang si Mika. Minsan kasi, pakiramdam ko mas malapit ka pa sa asawa ko kaysa sa akin Naiintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan Kung naiintindihan mo, bakit parang hindi ka lumalayo? Sana ikaw na lang ang lumalayo. Dahil wala naman na siguro akong ginagawang mali. Matagal na kaming magkaibigan ni Miguel. Marami na kaming pinagdaanan bilang magkaibigan pero hanggang dun lang talaga. Wala kang nararamdaman para sa kanya? Wala, Eliza. Kahit minsan. Eliza, hindi ko sisirain ang pamilya ninyo. Pero hindi mo pa rin maikakailang sobrang lapit ninyo. Oo, pero hindi lahat ng pagiging malapit ay may ibang kahulugan. Muling natahimik si Eliza. Sa totoo lang, gusto niyang maniwala. Gusto niyang matapos ang lahat ng pagdududa. Ngunit may bahagi pa rin ang puso niyang hindi mapakali. Kung ganun, bakit pakiramdam ko may hindi ako alam? Napatingin si Mika sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito, ngunit mabilis din yung nawala. Minsan, ang paghahanap ng sagot sa maling lugar ang dahilan kung bakit lalo tayong nalilito. Anong ibig mong sabihin? Napakunot noo si Eliza nasa naging sagot ni Mika. Pero ngumiti lamang si Mika. Ang ibig kong sabihin, hindi ako ang taong dapat mong pagdudahan. Mas lalo lamang nalito si Eliza sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, tumayo na si Mika. Magkaibigan lang kami ni Miguel. Wala nang iba. At yun ang totoo. Pagkatapos sabihin yun, nagpaalam na si Mika at iniwan si Eliza ang mag-isang nakaupo sa mesa. At habang pinagmamasdan niyang papalayong babae, lalo lamang dumaming mga tanong sa kanyang isip. Pagkatapos ng pag-uusap nila, sinubukan ni Eliza ang paniwalaan ng mga sinasabi nito. Sinubukan niyang kumbinsin ang sarili
na wala talagang namamagitan sa dalawa. Ngunit sa halip na mawala, lalo lamang lumalim ang kanyang pagdududa. Lalo na tuwing magkakasama sila sa mga okasyon. Isang gabi, inimbitahan sina Eliza at Miguel sa karawan ng isa nilang kaibigan. Maraming dumalo, kabilang na si Mika. Tulad ng dati, masayang lahat. May pagkain, kantahan at walang tigil na kwentuhan. Pagdating ni na Eliza at Miguel, agad silang sinlubong ng kanilang mga kaibigan. Buti naman nakapunta kayo. Bati ni Jenny na isa rin sa kanilang matalik na kaibigan. Siyempre naman. Ayaw naming palampasin ang birthday mo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Eliza na kararating lamang din ni Mika. Happy birthday! Masayang bati ni Mika habang inaabot ang regalo. Maya-maya pa nagsimula na naman ang mga kwentuhan. Paminsan-minsan nagtatawanan sina Miguel at Mika kasama ang iba nilang kaibigan. Hindi naman yung kakaiba. Pero sa paningin ni Eliza, tila bawat kilos ng dalawa ay may kahulugan. Habang nakaupo siya kasama ang ilan niyang kaibigan, hindi niya napigilang mapatingin kina Miguel at Mika na masayang nag-uusap sa kabilang mesa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Jenny at hinawakan siya sa balikat. Oo naman, ayos lang ako dito. Mukhang malalim yata yung iniisip mo May mga tao lang talagang hindi marunong lumugar. Sino naman? Dagdag naman ni Rose habang si Eliza ay nagkunwaring umiinom ng juice. Wala, napansin ko lang, may mga babae talagang kahit alam ng may asawang lalaki, dikit pa rin ang dikit. Nagkatingin na ng mga kaibigan niya. Hindi naman tuwirang may pinangalanan si Eliza, pero malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Mula sa malayo, napansin niyang napatingin si Mika sa kanilang direksyon. Baka naman magkaibigan lang. Maraming nagsisimula sa ganyang dahilan, Jenny. Sa totoo lang, wala talagang patutunguhan ng mga malalandi. Kung matinong babae ka, lalayo ka kapag alam mo may asawa ng lalaki. Baka naman hindi ganun ang sitwasyon. At baka naman, masyado lamang tayong nagpapaka-inosente. Sa kabilang mesa, napansin ni Miguel na tila may kakaibang tensyon at agad tong lumapit sa kanila. May problema ba, mahal? Wala. Sigurado ka? Oo, kaya bumalik ka na doon. Ani Eliza, sabay turo pa gamit ang muso sa tapat niya kung nasa nakaupo si Mika. Ngunit halata sa boses niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Napatingin si Miguel kay Mika. Tahimik lamang babae habang umiinom ng tubig. Para bang pinipili nito nga huwag patulan ng mga naririnig. Makalipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Eliza habang kausap ang mga kaibigan. Kasi ako, hindi ko talaga maintindihan ng mga babaeng mahilig sumingit sa relasyon ng iba. Natahimik si Mika. Eliza, ano? Totoo naman? Tama na. Doon na napabuntong hininga si Miguel kaya napatingin sa kanya si Eliza. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Alam mo kung para kaninong mga sinasabi mong yan. Kung tinatamaan siya, hindi ko na kasalanan yun. Natahimik ang paligid matapos ang mga sinabi ni Eliza. At kahit walang direktang pinangalanan, alam ng lahat na si Mikang tinutukoy niya. Pinili ni Mikang wag sumagot o ipagtanggol ang sarili at ngumiti lamang na may bahagyang lungkot na para bang may lihim siyang matagal ng alam ngunit ayaw pang ibunyag. Matapos ang nangyari sa okasyon, naging mabigat ang paligid. Ang masayang salo-salo ay napalitan ng ilang at awkward na katahimikan. Kahit ang mga kaibigan nila ay hindi alam kung paano kikilos matapos ang mga parinig ni Eliza. Napansin yun ni Miguel. Hindi niya na hinayaang lumala pa ang sitwasyon kaya agad yung hinawakan ng braso ni Eliza at dinala to palabas ng venue. Bitawan mo ako! Hindi, hanggat hindi tayo nag-uusap. Pagdating nila sa isang tahimik na bahagi ng parking lot, sa kanya binitawan si Eliza. Ano bang ginagawa mo ron? Anong ginagawa ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi totoo ang mga parinig mo. Talaga ba? Oo. Tumaas ang boses ni Miguel dahil hindi na nga nito maitagong pagkainis. Napapaya si Mika dahil sa mga pinagsasabi mo.
Paano naman ako? Hindi ba ako napapahiya? Wala siyang ginagawang masama. Yun ang sabi mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lamang kami? Hindi ako tanga, Miguel. At hindi rin ako sinungaling, Eliza. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho silang galit at pareho silang nasasaktan. Kung wala kang tinatago, bakit ba lagi mo siyang ipinagtatanggol? Dahil wala siyang kasalanan. O baka naman, mahalaga lamang siya talaga sa'yo. Kaibigan ko siya. Iyon lang, Eliza. Ilang beses ko bang sasabihin yun sa'yo? At ano ako? Asawa kita. Mas, hindi ko nararamdaman yun, Miguel. Parang may kung anong bumagsak sa pagitan nila matapos marinig ni Miguel ang mga salitang yun. Hindi mo ba naiisip kung anong nararamdam ko sa tuwing nakikita ko kayong magkasama, ha? Sinusubukan kong intindihin ka, Eliza. Hindi sapat yun. Ano pa bang gusto mo? Ang totoo. Ito ng totoo, Eliza. Hindi ako naniniwala. Doon tuluyang napatingin si Miguel sa kanya. May halo ng pagod at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Kahit ano pang sabihin ko, hindi ka na maniniwala. Dahil may tinatago ka. Wala! Meron! Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Naririnig lamang nila ang mahinang ingay ng mga sasakyan sa malayo. Eliza, pakiusap. Pagod na ako magpaliwanag. Totoo naman lahat ng sinasabi ko, bakit bang hirap para sa iyong paniwalaan ako? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Huwag mo nang husgahan si Mika dahil sa mga bagay na hindi naman totoo. At gusto mong maniwala na lamang ako? Gusto kong magtiwala ka. Mahirap magtiwala sa taong palaging may dahilan para pagdudahan. Nasakta naman si Miguel sa narinig. Kitang-kita yun sa kanyang muka, ngunit wala na siyang nasabi. Sa isip ni Eliza, sigurado na siya. Sigurado siyang may tinatago ang dalawa at walang kahit anong paliwanag ang kayang magbabago sa kanyang paniniwala. Kung ano man yung iniisip mo, mali ang lahat ng yan. Hindi. Eliza. Tama na. Hindi niya na hinintay pang magsalita ang asawa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Eliza! Eliza, pakinggan mo muna ako! Sigaw ni Miguel, ngunit hindi na siya lumingon. Sa gabing yon, iniwan niya si Miguel na mag-isang nakatayo sa parking lot at habang papalayo siya, lalo lamang tumitibay sa kanyang isipan ng paniniwala nga may namamagitan kina Miguel at Mika. Matapos ang matinding pagtatalo nilang dalawa, hindi na umuwi si Miguel sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung paano haharapin ang asawa matapos ang mga paratang at masasakit na salitang binitawan nito. Kaya salip na umuwi, nagpunta siya sa bahay ni Mika. Pagdating niya ron, agad siyang pinapasok ni Mika. Tahimik lamang si Miguel habang nakaupo sa sala at nakatingin sa kawalan. Nag-away na naman kayo. Mahinang tanong ni Mika, pero hindi agad sumagot si Miguel. Miguel! Lumalala na. Alam ko. Galit na galit siya sa'yo. Hindi ko naman siya masisisi. Bakit mo sasabihin yan? Dahil hindi niya alam ang totoo. Muling natahimik si Miguel. Sa loob ng ilang segundo, tanging tunog lamang ng orasan ang maririnig sa buong bahay. Hanggang kailan mo balak itago, Miguel? Miguel, nasasaktan na siya. Alam ko. At nasasaktan ka rin. Napayuko si Miguel. Pagod na siyang itago ang lahat. Pagod na siyang magkunwari at pagod na siyang makita si Eliza ang sinisisi ang maling tao. Kailan mo sasabihin kay Eliza ang totoo? Mahabang katahimikan ang sumunod. Nakatitig lamang si Miguel sa sahig. Parang hindi niya kayang bigkasin ng mga salitang matagal niya nang kinatatakutan. Miguel, hindi habang buhay maitatago mo yan. Mas masasaktan siya kapag sa iba niya panalamahan. Napapikit si Miguel. Alam niya namang tama si Mika. Alam niyang darating din ang araw na malalaman ni Eliza ang lahat. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Kung paano niya sasabihin sa babaeng minahal niya na ang katotohanan ng hinahanap nito ay malayo sa iniisip nito. Paano niya ipapaliwanag ang mga taon ng pananahimik at paano niya aaminin ang lihim na matagal niyang itinago. Miguel,
Hindi mo siya pinoprotektahan. Mas lalong mo lamang siyang sinasaktan. Muling yumuko si Miguel at nanatiling tahimik sa kabila ng mga sinabi ni Mika. Dahil wala siyang maibibigay na paliwanag o lakas ng loob upang aminin ang katotohanan. Sa bawat paglipas ng araw, papalapit ang pagbubunyag ng lihim na matagal niyang itinago kay Eliza. At alam niya nga, maaari nitong sirain ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Samantala, hindi nakatulog si Eliza ng gabing hindi umuwi si Miguel. At dahil hindi rin ito sinasagot ang kanyang mga tawag, lalo siyang naniwala nga may namamagitan nga kina Miguel at Mika. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan kong malaman ng totoo. Dahil sa dami ng kanyang tanong at pagdududa, nagpasya si Eliza ang magpaimbestiga kay Mika upang makahanap ng ebidensya laban dito. Ngunit matapos ang ilang araw na pagsisiyasat sa mga gawain, kakilala at personal na buhay ni Mika, wala siyang natuklasan ng anumang palatandaan na may relasyon nga ito kay Miguel. Sa halip, mas marami pa siyang nalaman tungkol sa trabaho at negosyo ni Mika kaysa sa anumang bagay na mag-uugnay rito sa kanyang asawa. Isang araw, nakipagkita siya sa taong tumulong sa kanyang maghanap ng impormasyon. Ano, may nahanap ka ba? Wala akong nakitang kahina-hinala. Posible. Sinuri ko kung kaya kong suriin. Malinis po ang record niya. Sigurado ka ba? Oo. Baka naman may hindi ka lamang nakita. Kung meron man hindi ko to nakita sa mga impormasyon na nakuha ko. Tahimik na umuwi si Eliza matapos ang usapan. Pagdating sa bahay, agad siyang naupo sa sala. Muli niyang inaalala ang lahat. Ang madalas sa paglabas ni Miguel at Mika, ang mga tawanan nila, ang pagtatanggol ni Miguel sa kaibigan nito at ang gabing hindi ito umuwi. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang lahat. Hindi pwede. May tinatago sila. Sigurado ako doon. Mas naging determinado siyang hanapin ang katotohanan sa tingin niya matagal nang inililihim sa kanya. Hindi alam na habang nakatuon siya kay Mika, ang tunay at ang mas malaking lihim ay nananatiling nakatago sa ibang lugar at walang kinalaman kay Mika. Hanggang sa dumating ang araw na grand opening ng bagong shop ni Mika. Maraming bisitang dumalo, mga kaibigan, business partners at mga taong sumusuporta sa kanyang bagong negosyo. Masayang lahat, punong-puno ng tawanan at pagbati ang lugar. Ngunit sa gitna ng masayang selebrasyon, dumating si Eliza. Matigas ang kanyang muka at halatang galit na galit at hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Diretso siyang naglakad papunta kay Mika. Masaya ka na? Biglang sambit ni Eliza dahil lang nanapalingon ng lahat at natigilan si Mika. Eliza? Ang galing mo talaga no? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap, Mika! Eliza, hindi ito ang tamang lugar para dito. At kailan magiging tamang lugar, ha? Ilang buwan mo na akong ginagawang tanga? Hindi kita ginagawang tanga. Talaga ba? Akala mo hindi ko nakikita kung paano kayo magtinginan ni Miguel? Kung paano kayo magkasama palagi? Eliza, tama na. Hindi. Ngayon sasagutin mo ako. Kabit ka ba ng asawa ko? Lalong natahimik ang paligid. Ang lahat ay nakatingin na sa kanilang dalawa. Nanlaki ang mga mata ng ilang bisita. Hindi makapaniwalang mato sa narinig. Ngunit si Mika ay nanatiling kalmado. Hindi. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng ebidensya nasa harapan ko na. Anong ebidensya? Palagi kang magkasama. Magkaibigan kami, Eliza. Ano pa ba ang dapat kong gawin para lamang maniwala ka? At isa pa, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na magkaibigan lamang talaga kaming dalawa ni Miguel. Magkaibigan. Paulit-ulit mo nalang sinasabi yan. At paulit-ulit ko rin sasabihin yon dahil yun ang totoo. Hindi ako naniniwala. Napabuntong hininga si Mika. Pagkatapos, may nilabas siyang cellphone. May ilang pindot siyang ginawa bago inabot yun kay Eliza. Tingnan mo! Napakunot noo si Eliza. Sa screen ay larawan ni Mika kasamang isang lalaki. Maputi, matangkad, at halatang foreigner.
Magkayakap ang dalawa habang parehong nakangiti. Dahilan para mapatigil si Eliza. Fiancé ko yan. Ano? Fiancé ko siya? Hindi ako naniniwala. Ay, may isa pa Eliza para maniwala ka talaga. Nagpakita pa si Mika ng iba pang mga larawan. May engagement ring at mga larawan nilang magkasama sa iba't ibang lugar. May mga video call screenshots at may mga mensahe kaya tahimik din napatitig si Eliza. Matagal na kaming engaged at para malino tayo dito. Tumingin si Mika ng diretso sa kaning mga mata. Ngayon ay wala nang kalmadong ngiti nito dahil seryoso ng kaning mukha. Hindi ako papatol kay Miguel. Hindi gayon, hindi noon at hindi kailanman. Napalunok si Eliza. Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang pag-aalinlangan na pumasok sa kaning isipan. Ngunit hindi pa rin sapat yon para kay Eliza. Kung ganon, bakit ganon kayo kalapit? Dahil kaibigan ko nga siya. Walang ganong klaseng magkaibigan. Meron. Hindi ako naniniwala. Well, yan ang problema mo. Hindi mo pinakikinggan ang mga sinasabi ko. Ang gusto mo lang marinig ay ang gusto mong paniwalaan. Ilang beses na kitang sinabihan. Ilang beses na kitang kinausap ng maayos. Pero hindi mo ako pinapakinggan kahit minsan. At ngayon, sinira mo ang pinakamahalagang araw ng negosyo ko dahil sa mga bagay na wala ka namang patunay. Pinahiya mo ko sa harap ng mga bisita ko. Pinagbintangan mo ako at hinusgahan mo ako. Mahigpit na napakayumang kamao ni Eliza, ngunit wala siyang maisagot dahil sa unang pagkakataon parang may mali sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Makinig ka sa akin, Eliza. Hindi ako ang babaeng hinahanap mo. At kung talagang gusto mong malaman ng totoo, baka sa maling tao ka nakatingin. Natigilan si Eliza, ngunit bago pa siya makapagtanong, tumalikod na si Mika. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng katahimikan niya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng pagdududa, nagsimulang mabasag ang paniniwala nga matagal na ng kinapitan. Ngunit hindi pa rin niya alam na ang tunay na katotohanan ay mas malayo at mas masakit kaysa sa anumang naisip niya. Pagkatapos ang gulong ginawa ni Eliza sa opening ng shop ni Mika, mabilis na kumalat ang nangyari sa mga bisita at mga kakilala nila. Maraming nakakita kung paano niya pinahiya si Mika sa harap ng mga tao. Dahil dito, labis na saktan at nagalit si Mika. Hindi lamang dahil nasira ang mahalagang araw ng kanyang negosyo, kundi dahil sa mga akusasyong paulit-ulit na ibinabato sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang magsampa ng reklamo laban kay Eliza. Nang malaman niya ni Miguel, agad siyang nakipagkita kay Mika. Mika, pakiusap. Miguel, sobra ng ginawa niya. Alam ko. Paulit-ulit na akong pinapahiya. At ngayon, sinira niya pang opening ko. Napayuko si Miguel. Wala siyang maipagtanggol sa ginawa ni Eliza dahil alam niyang mali ito. Pero pakiusap, huwag mo na siyang kasuhan. Hanggang kailan mo ba siya poprotektahan? Siyang gumawa nito sa sarili niya. At hindi akong may kasalanan kung bakit siya nasasaktan. Napabuntong hiningan lamang si Miguel at hindi na makasagot. Hanggang sa makalipas ang mahabang pag-uusap, pumayag din si Mikang wag nang ituloy ang kaso. Hindi dahil tama si Eliza, kundi dahil ayaw niyang mas tumaki pa ang gulo. Ngunit malinaw nang sinabi kay Miguel na hindi nito gagawin ulit kung maulit pa ang nangyari. Nung gabi ding yon, umuwi si Miguel sa bahay. Pagpasok pa lamang niya, nakita niya na si Eliza naghihintay sa sala. Halatang hindi rin to nakatulog ng maayos. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad din niyang naramdaman ang panibagong awa ni naman na naghihintay sa kanila. Saan ka galing? Hindi yan ang mahalaga ngayon. Saan ka nang galing? Nakipagkita ako kay Mika. Siyempre. Huwag mo nang simulan, Eliza. Ako pang huwag magsisimula? Talagang siya pa rin ang pinuntahan mo? Dahil kakasuhan ka sana niya. Ano? Oo, at may karapatan siyang gawin yun. Pinapanigan mo siya? Hindi ko pinapanigan ng kahit na sino. Mali ang ginawa mo. Ako ang asawa mo, Miguel. At hindi ibig sabihin na natama ka na. Hindi mo man lamang naisip kung bakit ko ginawa yun? Ginawa mo yun dahil sa selos mo.
dahil sa mga ginagawa ninyo. Wala kaming ginagawa. Sinungaling. Napapikit si Miguel. Pakiramdam niya ay paulit-ulit lamang silang umiikot sa parehong usapan. Pagod na ako. At ako ba hindi? Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong relasyon kay Mika? Hindi ako naniniwala. Yan ang problema eh. Kahit anong sabihin ko, hindi ka nakikinig. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Eliza. Well, kung wala kang tinatago, bakit ka galit na galit? Tapos sinisira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Inosente? Oo. So mas importante pa pala siya kaysa sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Umalingaw nga ang boss nito sa buong bahay at saglit silang natigilan. Hindi ito tungkol kay Mika. Kung hindi, tungkol saan? Natigilan si Miguel. Sa isang iglap, muntik niya nang sabihin ang katotohanan. Ngunit umatras siya dahil hindi pa niya kaya. Wala. Kita mo? Hindi mo maiintindihan. Hindi mo maiintindihan. Kung mahal mo ako, sasabihin mo sa akin ang totoo. Napayuko si Miguel. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Ngunit walang lumabas na salita. At yun ang naging sagot para kay Eliza. Alam ko na. Pinipili mo siya. Hindi. Hindi mo alam ang totoo. Kung ganun, sabihin mo! Ngunit muling natahimik si Miguel at tuloy nang bumigang natitirang pasensya niya. Napahawak siya sa kanyang buhok at napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko na kaya. Ano? Hindi ko na kayang ganito. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang silid. Kinuha niyang ilang gamit at nilagay sa isang bag. Anong ginagawa mo? Alis na muna ako. Ano? Kailangan ko ng space, Eliza. Tatakas ka? Hindi ako tumatakas. Kapag bumalik ako, sana handa na tayong harapin ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot si Miguel. Binuksan niyang pinto at tuluyang lumabas ng bahay. Naiwan si Eliza sa gitna ng sala. Mag-isa, galit, nasasaktan at mas nalilito kaysa dati. Hindi niya alam na ang pag-alis na ni Miguel ay isang hakbang papalapit sa lihim na matagal na nga nitong tinatago. Ilang araw lumipas matapos umalis si Miguel sa kanilang bahay. Sa kabila ng galit at sama ng loob, hinayaan na lamang siya ni Eliza. Hindi niya na ito tinatawagan o hinahanap. Pinaniniwala niyang sariling kung gusto talagang bumalik ni Miguel, kusa itong babalik. Ngunit habang nag-iisa siya sa bahay, unti-unti ring bumabalik sa isip niya ang ginawa niya kay Mika. Ang maparinig, ang maakusasyon, ang gulong ginawa niya sa opening ng shop nito, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding guilt. Kahit galit siya rito, alam niyang may mga bagay siyang nasabit na gawa na hindi dapat nangyari. Kaya matapos ang ilang araw na pag-iisip, nagpa siya siyang makipagkita kay Mika. Nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Pag-upo pa lamang nila, agad nang nagsalita si Eliza. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero gusto kong humingi ng tawad. Alam kong nasaktan kita. Pinahiya kita. At pinag-isipan kita ng mga bagay na wala naman akong patunay. Saglit na tahimik si Mika bago siya bahagyang ngumiti. Hindi madaling pinagdadaanan mo. Tinanggap ko na ang sorry mo. Nakangiting sagot ni Mika. Dahilan para magulat si Eliza at hindi niya inaasahang ganun siya kadaling magpapatawad. Talaga? Oo. Napabuntong hininga si Eliza. Pakiramdam niya ay may bahagyang nabaw sa bigat na dinadala niya. Ngunit may isang tanong pa rin siyang gustong marinig ang sagot. Mika, sabihin mo nga ulit sa akin, wala ba talagang namamagitan sa inyong dalawa ni Miguel? Hindi ako kabit ng asawa mo dahil kaibigan ko yun. And I'm sorry if nararamdaman mo yun. Pero please, huwag kang mag-focus sa mababae sa paligid niya. Mag-focus ka sa lalaki. Seryosong sagot ni Mika. Dahilan na napakunot ang noo ni Eliza at halata sa mukha nitong pagkalito. Ano?
Anong ibig mong sabihin, Mika? Hayaan mo na. Hindi. Sabihin mo sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin, Eliza. May alam ka. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Eliza, ngunit hindi sumagot si Mika. May alam kang hindi ko alam. Muli itong nanahimik at yun ang lalo nga nagpapabagabag kay Eliza. Mika, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Hindi ako ang dapat magsabi sa iyo. Tungkol saan? May kinalaman ba ito kay Miguel? Bahagyang yumuko si Mika, ngunit hindi pa rin ito nagsalita. Pakiramdam ni Eliza ay lalo lamang siyang nililito ng bawat segundo ng katahimikan. Bakit mo sinasabing sa lalaki ako mag-focus? Dahil minsan ang sagot na hinahanap natin ay nasa harapan na natin. Hindi ko maintindihan. Alam ko. Ani Mika, tumayo siya't kinuha ang kaning bag. Mika, may tinatago ba si Miguel? Tanungin mo ang asawa mo. At pagkatapos sabihin yun, tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Eliza sa kaning upuan. Mas marami na naman siyang tanong kaysa sa mga sagot na nakuha niya. Paulit-ulit na umuukit sa isip niyang mga salita ni Mika. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng pagdududa, nagsimula siyang isipin na baka mali ang taong pinaghihinalaan niya. At ang posibilidad na yun ang mas lalong nakakatakot. Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa ni Mika, hindi na mapakali si Eliza. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang masalitang binitawan nito. Nung una hindi niya yun maintindihan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nag-iisip. Pakiramdam niya may mga bagay na pilit ipinapaintindi si Mika, ngunit hindi nito direktang masabi. At dahil hindi pa rin umuwi si Miguel, nagpa siya si Elizang hanapin to. Kailangan kong malaman kung ano talagang nangyayari. Naalala niya nga, naka-enable pa rin ang GPS ng cellphone ni Miguel na minsan nilang ginagamit para sa mga emergency. Agad niya itong sinubukang hanapin. Ilang segundo lamang lumipas bago lumabas ang lokasyon. Mabilis siyang kinuha ang susi ng sasakyan at umalis. Habang nagmamaneho, iba't ibang senaryong pumapasok sa kanyang isipan. Baka nasa hotel si Miguel. Baka may kasama tong babae o baka tama ang lahat ng naging hinala niya noon. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa lokasyon. Ngunit nang makarating siya ron, agad siyang nakapakunot noo. Hindi yun hotel, hindi rin yun restaurant, hindi rin kondo. Isa yung bahay at kilalang kilala niya kung kanino yun. Teka, bahay to ni... Hindi niya natuloy ang sasabihin dahil kilala niya ang may-ari ng bahay. Isa to sa pinakamalalapit nilang kaibigan. Ang lalaking palagi nang bibigyan ng payo kapag may problema silang dalawa ni Miguel. Ang lalaking madalas nang tawaging, "Pare." Bakit nandito si Miguel? Tahimik siyang nanatili sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung anong dapat isipin. Wala namang masama ron. Magkaibigan naman sila Miguel at ang kumpare lang si Julius. At ilang beses na rin namang nakatulong ang lalaking yon sa kanilang mag-asawa. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanyang isip. May kakaibang pakiramdam na hindi niya mapaliwanag. Ilang minuto siyang naghintay at maya-maya lamang bumukas ang pintuan ng bahay. Agad siyang yumuko ng bahagya upang hindi mahalata. Pagkatapos, nakita niya si Miguel na lumabas. Nag-iisa at walang ibang kasama. Walang babaeng lumabas at walang kahit ano. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa ni Eliza. Sa halip, mas lalo itong lumakas. Bakit nandito siya? At bakit hindi man lamang niya sinabi sa akin? Nang akala ni Eliza wala na siyang makikitang kakaiba, muli siyang napatingin sa bahay ng kanilang kumpare. Handa na sana siyang umalis. Handa na sana siyang isipin na baka nag-uusap lamang ang dalawa. Ngunit biglang bumukas muli ang gate at sumunod yung nakita ang tuluyang nagpayanig sa kanyang mundo. Lumabas si Julius, ang lalaking matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Ang lalaking palagi nagbibigay ng payo sa tuwing may problema silang dalawa ni Miguel at ang lalaking tinuring nilang pamilya. Napatigil si Miguel sa harap nito.
At bago pa makapag-isip si Eliza, nakita niyang hinawakan ng dalawang kamay ng isa't isa. Dahilan para manlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga sa nakita. At sa sumunod na segundo, nakita niya kung paano dahan-dahang lumapit si Miguel sa kanilang kumpare at naghalikan ng dalawa. Parang huminto ang oras para kay Eliza. Parang nawala ng tunog ang buong paligid at hindi makapaniwala si Eliza sa kanyang nasasaksihan. Hindi. Napahawak siya sa kanyang bibig. Biglang bumalik sa isip niyang lahat. Ang mga pagtatanggol ni Mika. Ang mga salita nito at ang paulit-ulit na sinasabi nito nga huwag siyang mag-focus sa mga babae sa paligid ni Miguel. At ngayon, naiintindihan niya na. Hindi si Mika. Hindi kailanman si Mika. Maling tao ang pinaghinalaan niya sa lahat ng oras na yun. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pakiramdam niya, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Kaya pala hindi mapaliwanag ni Miguel ang lahat. Kaya pala hindi nito maamin ang katotohanan. Kaya pala tila may malaking lihim siyang tinatago. Nalaman ni Eliza ang katotohanan tungkol kay Miguel at napagtanto niya nga may bahagi ito ng sarili na matagal itong itinago sa kanya. Unti-unti niyang naunawaan na maaaring pinakasalan lamang siya ni Miguel. Hindi dahil handa itong maging tapat sa sarili, kundi dahil natatakot to sa magiging tingin ng ibang tao. Habang umiiyak at pinagmamasdan ng dalawa, napagtanto ni Eliza ng katotohanan ng tuklasan niya ay mas masakit at mas komplikado kasi sa inaakala niya. Hindi agad hinarap ni Eliza si Miguel matapos ang kanyang nakita. Sa halip, umuwi siyang mag-isa, tahimik at wasak. Pagdating sa bahay, umupo siya sa sala kung saan maraming beses silang nagtawanan noon bilang mag-asawa. Doon niya muling binalikan ng lahat ng nangyari. Ang kanilang masasayang alaala, ang mga away at ang pagdududa kay Mika. Ang mga kasinungalingan at ang katotohanan natuklasan niya. Ngayon ay malinaw na sa kanyang lahat. Hindi siya pinagpalit ni Miguel kay Mika. Hindi rin siya pinagpalit sa ibang babae. Totoo, matagal nang nakikipaglaban si Miguel sa isang katotohanang hindi nito kayang tanggapin at aminin sa lahat. Kinabukasan, kusa nang umuwi si Miguel. Pagpasok nito sa bahay, agad itong nakita si Eliza ang tahimik na nakaupo sa sala. Alam mo na. Iyon agad ang lumabas sa bibig ni Miguel. Bakit? Napayuko si Miguel. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala na tong tinatago. Natakot ako. Sa akin? Sa lahat. Natakot akong husgahan. Natakot akong mawala ng pamilya. Natakot akong hindi tanggapin. At sa takot ko, nadamay kita. Minahal mo ba talaga ako, Miguel? Oo. Hindi man sa parang inaasahan mo pero minahal kita. At hanggang ngayon, mahalaga ka sa akin. Napaluha si Eliza. Ngunit alam niyang hindi na sapat yun. May mga pagmamahal na hindi kayang buuin ang isang relasyong nakatayo sa lihim. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya silang maghiwalay ng maayos. Walang sigawan, walang galit, wala nang sisihan. Bago sila tuluyang maglakad sa magkaibang direksyon, nakipagkita si Eliza kay Mika. Salamat. Para saan? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa iyo, hindi mo ako ginantihan. May mga labang hindi kailangang gantihan. Patawad. Matagal na kitang pinatawad. Sa pagkakataong yun, tuluyan nang nawala ang bigat na matagal niyang dala. Makalipas ang isang taon, mas tahimik na ang buhay ni Eliza. Hindi man naging madaling lahat, natutunan niyang patawarin ang sarili. Natutunan niyang tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatagal at hindi lahat ng pagtatapos ay pagkatalo. Habang nakatanaw siya sa paglubog ng araw isang hapon, napangiti siya dahil sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa mga pagdududa, malaya mula sa sakit at higit sa lahat, malaya mula sa isang katotohanang matagal niyang hinabol. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin
ay hindi ang kasinungalingan ng ibang tao, kundi ang katotohanan kailangan nating pakawalan ng mga bagay na hindi na para sa atin. At sa pagwawakas, nagsimula naman ang panibagong buhay ni Eliza, isang buhay na sa pagkakataong to, siya na mismo ang magsusulat. Dito na po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!